Para sa akin, ang ginagawa ko, tuwing madaling araw, pagkagising ko, pinupurit, pinasalamatan ko siya. Nagigising pa ako eh. Ibig sabihin, buhay pa ako. Amen. Yeah, praise God. Amen. Kaya, ganun na lahat ang pasasalamat ko. Kaya, ang tangi kong dalangin sa Kanya na may patuloy niya akong bigyan ng kalusugan at kalakasan sa katawan. Liwanag ng kaisipan para sa anumang gagawin ko ay nauukol sa Kanyang kalooban. Praise God. Yun lang. Amen. Ako naman ang may sisiring ko sa akin. Ama, makasalanan ako. Siya lang akong alikabok na hiningahan mo. Kaya nagsusumamo ako. Bagamat hindi ako kalugod-lugod sa iyo, inaangkin ko ng pinagaling mo ako ngayon. Gagaling na ako. At pinakinggan mo ako muli. Muling-muli mo ako hiningi po. Salamat po. Kaya, yun ang pinagpupuri ko sa Panginoon. Siya ang ating pag-asa, wala nang iba. Araw-araw tayo nakakaranas ng mga alalahanin, di ba? Ayokong mawala sa gawain ng Panginoon. Sineshare natin ang salita ng Panginoon. Gusto kong ipahayag ang salita ng Panginoon Diyos. Ito ang kalooban ng Panginoon eh. Di ba sabi ng Matthew 28:19, Go ye therefore and preach all nation. Yung Great Commission. Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always. Amen. Di ba? Teaching them to observe all things. Itinuturo yung aral ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon Diyos, habang tayo ay nabubuhay at hindi pa tayo patay. Kung kunin man tayo ng Panginoon, nakahanda tayo para pagdating ng panahon, pag sumigaw ang Panginoon, narinig natin ang tinig ng Diyos, doon tayo pupunta sa buhay na walang hanggan, walang iba kundi sa ating Panginoon. Amen. Matthew 27 verses 52 up to 54. May magandang istorya po rito eh. Kita mo. Babasahin natin, bubuksan natin, no? Matthew 27. 52 hanggang 54. Pakinggan natin maigi. Simula tayo sa 50. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. 51. Narito, ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba at niyanig ang lupa at nabaak ang mga bato at nangabuksan ang mga libingan. Kita nyo? At maraming katawan ng mga banal na nangatutulog ay nangagbangon. Just imagine, ano ang koneksyon nung kamatayan ng Panginoon Diyos dun sa krus? Bakit bumangon ang mga, ang sinasabi rito, yung mga banal? Di ba may koneksyon? Mayroon. Bakit? Sapagkat si Kristo ang buhay. Amen. Na sinasabi niya doon sa binasa natin kanina. Tapos ang sabi ng 53, at paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay, na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal na nangakita ng marami. Just imagine, di ba? Nang tumayo ang ating Panginoon mula sa patay, yun ang naging epekto. Yung mga patay, nagpakita dun saan? Sa syudad. Yung mga patay. Bumangon yung mga natutulog. Anong ibig sabihin nito? Yung bang ibig sabihin, yung laman niya na kung matagal na siyang patay nagbalik lahat yung mga laman niya? Di ba? Anong uri ng laman ang bumangon dun? Di ba? Yung tinatawag na spiritual body na tumayo. Yung mga patay. Amen? Ang sinasabing mga patay dito, yung mga
katawan ng matay na banal ang sinasabi rito, mga banal. So, ang tanong, si Jesus namatay yung time na yon sa New Testament. Di ba? So, sino yung mga matay na banal na yon? Eh, dun lang naman siya tumayo. Di ba? Yun ang tinatawag na Old Testament saints. Yun sila yung mga Old Testament saints ng panahon ni Moses. Amen? Amen. Kasi meron tayong tinatawag na type and shadows. Di ba? Nung unang panahon ni Moses, yung mga tao, pag naglilingkod sila sa Panginoon, di ba nag-aalay sila ng tupa? Amen. Para mapatawad ang kasalanan nila? Oo. Type and shadows yun. Si Kristo, yun ang anino. Si Kristo ang pangkasalukuyan. Siya yung katawan. Di ba? Tinupad niya yun. Siya yung nahayag siya yung ipinanganak sa ilalim ng kautusan. O, di ba? Tapos, tinubos niya rin yun, tinupad niya rin yun. Kaya yung mga namatay dun, isang patunayan na siya rin ang tutubos. Amen. Amen? Tapos, sa darating naman, sa New Testament, yung blood niya. Tinayo niya ang iglesia niya. Doon tayo nakapasok. Doon tayo, nasasakop tayo noon. Nung Old Testament. Anong New Testament. Kita mo ang kabutihan ng Panginoon Diyos? Kaya yung mga matay dito, na isang halimbawa, na sila ay ibinangon ng Panginoon. Nung narinig nila ang Panginoon Diyos, ang sabi rito sa 52, nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal. Ibig sabihin, naglilingkod sila sa ating Panginoon. Na namatay sila at bumangon ng nabuhay na muli ang ating Panginoon. Amen? Amen. So, ganun din ang mangyayari sa atin. Di ba? Very clear to, mga kapatid. Kaya ang sinasabi rito, sa 53, at taglabas ng mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, o nabuhay na maguli ang Panginoon ay nagsipasok sila sa bayang banal na nangagpakita sa marami. See? Nagpakita sila sa marami. Pumasok sila sa bayang banal sa Jerusalem. Kita mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon. Amen. Di ba? Bakit? Ba't na napakabuti ng Panginoon? Di ba tayo naglilingkod sa ating Panginoon? Bakit tayo naglilingkod dito ngayon? Dahil umaasa tayo doon sa buhay na walang hanggan. Dahil kung hindi tayo aasa, tigil na lang natin to. Walang kabuluhan to. Amen. Di ba? Walang kinalaman yung relihiyon natin dito. Ang kinalaman dito kung paano personally na tinutupad natin ang gawain ng Panginoon Diyos. Yung inuutos ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga, ipinangangaral ko rin ang bautismo sa pangalan ng Jesus Di ba? There's only one baptism, sinasabi ng Ephesians chapter 4. One God, one baptism. One faith. That's apostolic faith ang binabanggit dito. Nabaptize tayo sa pangalan ng Jesucristo. Part tayo ng katawan ng ating Panginoon. Si Kristo lamang ang napako sa krus. Wala nang iba. Kaya ang sinasabi, aking uulitin uli, mga kapatid, dito sa 25 ng John chapter 5, 25. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. Mabubuhay siya. Umaasa ako na tayo'y mabubuhay dahil yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen? Ang ating pananampalataya ay may kabuluhan. Maglingkod tayo ng tapat sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang Diyos ay hindi napababiro. Kaya siya nagpunta rito para isave niya ang kanyang bayan, Israel. Pero nireject siya ng Israel. Hindi naman lahat nag-reject sa kanya. Kaya pasalamat tayo sa biyaya ng Panginoon. Tayo ay Gentiles. At tumatawag din ang Panginoon Diyos sa mga Hentil. At ganun nga ang nangyari. Nag-response tayo sa tawag ng Panginoon. Amen? Kaya salamat sa
ganitong gawain, no? Binubuksan natin ang ating mga puso, no? Sa gawain ng Panginoon. Amen. Dahil maari ngayon, hindi natin naiintindihan, pero habang tumatagal ka maglingkod sa Panginoon, mauunawaan mo. Magpapasalamat ka sa ating Panginoon personal. Praise God.